Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tunay na mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Salamat po sa Panginoon. Nandito po tayo. At tunay na ang Panginoon lamang po ang may-ari ng lahat at sa Kanya lamang nagmumula ang meron tayo. Kaya naman sa umagang ito, hingi natin yung malayang pagkilos ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Manalangin tayo ng tapat sa ating mga puso. Hingi natin yung malayang pagkilos ng Holy Spirit sa atin sa umagang ito. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po Lord God sa bagong umaga na meron kami, Panginoon. Salamat Lord sa bagong lakas na binigay mo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga Lord na Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat na Diyos sa mga buhay namin, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung mga pinagdaanan namin ng buong isang linggo, Lord. Nandun yung kalungkutan, kabiguan, Panginoon, kasiyahan, Lord God. Tanging nananatili ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, sa iyo po namin ibinibigay ang mataas na papuri, Panginoon, ang mataas na pagsamba, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong habag, Panginoon. Tunay nga, Lord, na hindi ka nagbabagong Diyos, Panginoon. Kaya naman, Lord, malaya kang kumilos sa amin sa umagang ito. Malaya ka naming maranasan, Panginoon. Masamba ka namin, Lord, ng may katapatan sa aming mga puso, Panginoon. Ano man, Lord, yung alalahanin namin, Lord God. Yung mga naiwan naming isipin, Panginoon, sa aming mga bahay, sa aming mga trabaho, sa aming mga business, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Lord God. Salamat, Lord. Sa iyo po ang tunay na papuri at pagsamba, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga puso namin. Hallelujah. Come on, church. Makipag-usap ka sa Panginoon sa umagang ito. Siya'y mabuting Diyos. Naririnig niya lahat ng ating mga sasabihin. Yes, Holy Spirit, come to this place, O Lord. Patuloy nating awitan. We worship the Lord with all your heart. We worship you, Lord. We love you, Lord. We lift our voice to you, Jesus.
Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Come on, church! Let's clap your hands to Jesus! Yes, Lord! Bigay mo yung the best na papuri para sa ating Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! The beginning God created the heavens and the earth. You are strong and powerful over creation. You have no limit. Your love is relentless. My life is in your hand, and I will trust in you, Lord. You alone are God. For you are great and perform a wonderful things. You are great. Yes, you are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing's so hard and impossible to you. Yes, you are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing's so hard and impossible to you. Yes, you are great. Yes, Lord, you are great. In every circumstance, you are good. You are faithful. In all the seasons, your grace abounds. You are a great refuge. You are my salvation, my miracle worker. You show great love to me, and I will trust in you, Lord. You alone are God, yes, Lord. For you are great and perform a wonderful things. You are great, yes, you are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. Yes, you are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. Yes, you are great. Yes, Lord. Glory, hallelujah. You are great, you are great, you are wonder-working. Glory, hallelujah. You are great, you are great, you are wonder-working. Glory, hallelujah. You are great, you are great, you are wonder-working. Glory, hallelujah. You are great, you are great, you are wonder-working. Glory, hallelujah. You are great, you are great, you are wonder-working. Yes, you are great. Come on, church. Sing with the Lord with all your heart. Yes, Lord. Yes, you are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. Nothing's too hard and impossible.
Sinasabi nga, Panginoon, na Ikaw ay dakilang Diyos, Panginoon. Come on, church, sa umagang ito, ang nais ng Lord, makita niya yung katapatan ng puso natin, na totoo na handang magpuri sa Kanya at sumamba sa umagang ito. Panginoon, lumalapit kami sa umagang ito, Lord. Humihingi ng tawad, Lord God. Patawarin mo kami sa mga panahon, Lord God, na hinahanap namin ang ligaya, ang pag-ibig sa mundong ito, Panginoon. Patawad, Lord, sa mga pagkakataon na hindi namin nakita yung pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, patawad. Come on, church. Kausapin mo yung Lord. Sabihin mo sa Panginoon na, Lord, salamat dahil minahal mo kami sa kabila ng aming pagkakamali, ng aming pagkukulang, Panginoon. Yes, hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, O God. Magpasalamat ka sa Panginoon. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Salamat, Lord. Dahil minahal mo kami, Panginoon. Tunay, Lord, na sa iyo lamang namin matatagpuan, Lord, ang tunay na pag-ibig, Panginoon. Naranasan ka namin, Lord, sa umaga ito. Tunay nga, Lord, na ikaw lamang, Panginoon. Hayaan mo, Lord, maging sarado ang aming mga puso, Panginoon, sa gawa ng kaaway, Lord God. Na tanging, Panginoon, ikaw lamang ang aming ibigin, ang aming naisin, Panginoon. Basagin mo, Lord, ang aming mga puso. Yes. Salamat, Lord, dahil inabot mo kami, Panginoon. Kung hindi dahil sa iyo, Lord, wala kami, Panginoon, kwenta, Panginoon. Yes, Lord. Feel the presence of the Lord right now. We glorify your name. We love you, Lord. Sabihin mo sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal right now. We love you, Lord.
You give life for me and love me unconditionally. My Jesus, my Savior. When I am lost, tired and broken, my heart finds rest in you. I'm forever grateful for your grace, restores my soul. I found love in you. I am safe in your presence. You're my hope. Peace and joy. You're the lover of my soul. I want you, Jesus. You reach out for me and you show me goodness. Your grace and mercy abound. You give life for me and love me unconditionally. My Jesus, my Savior. When I am lost, tired and broken down, my heart finds rest in you. I'm forever grateful for your grace, restores my soul. I found love in you. I am safe in your presence. You're my hope. Peace and joy. You're the lover of my soul. I want you. I found life in you. I am safe in your presence. You're my hope. Peace and joy. You're the lover of my soul. I want you, Jesus. Yes, Lord. There's no one like you, Lord God. Hallelujah. There's no one like you, none beside you.
sa panahon na feeling mo you lost, lagi po nating tandaan na kasama natin. Itaas po natin ang ating mga kamay habang awitin ang awitin na ito. Yes, Lord. Alamin natin yung pagyakap ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Siya yung unang umabot, siya yung unang gumawa para tayo makaranas ng pagmamahal niya. Hindi tayo talaga yung nagmamahal sa Diyos, pero siya talaga yung totoo at tapat na nagmamahal. Kaya walang hanggang, Panginoon, pasasalamat ang aming itinataas sa iyo. Walang hanggang papuri ang aming binabalik sa iyo dahil sa pagmamahal. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna at mangusap, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Nihiling po namin, Lord, ang iyong malayang pangungusap. Alam po namin, Lord, na kami ay magtatagumpay hindi sa aming sarili, kundi sa iyo. Kaya lubusan po ang aming tiwala, pananampalataya. At naniniwala po kami, may maganda at
dakila kang plano, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nawa lumago kami at tumatag sa aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo. At alam po namin, sa iyo hindi kami hanggang dito lang, kundi meron kang magandang nakalaan, Panginoon, sa buhay namin. Kaya purihin ka, Ama, dakilain ka, itaas ang iyong pangalan at luwalhatiin ka, Panginoon. Lahat ng aming papurit, pasasalamat, lahat ng aming pagsamba ay binabalik lang namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus at lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yon, okay. Salamat po sa mga pagbati ninyo. Okay? Alam ninyo, ang umaga minsan medyo sa mga, ewan ko lang ha, sa mga legendary natin. No? Legendary, big sabihin, yung mga may edad na. So, ang umaga nyo po ba ay masigla or ano pong nararamdaman niyo sa umaga? Masigla, okay. Kasi nga, kayo po ay mga morning person. Tama po ba? 3:00 pa lang, gising na. Okay, kasi po, ang mga youth, no, yung mga adult din, ay syempre medyo late ang gising yan. Sa mga adult po ba, ang umaga nyo po ba ay medyo masigla or medyo kailangan pang paganahin ng kape? Wala. Sa mga adult po, masigla po ba ang umaga? Masigla din, okay. Okay, sige, kasi nga, pag umaga talagang ewan ko ba kung masigla ba tayo sa umaga o matamlay, no? Sa mga kabataan, ang umaga nyo po ba ay masigla? Sa mga kabataan? Wala bang kabataan dito? O mga kabataan, masigla ba ang umaga ninyo? O ba, okay, masigla. Ibig sabihin pala, okay, ganun pala ang umaga natin lahat, no? Masigla palagi. Yan. Alam nyo po, ang tinatawag nila tuwing Sunday ay isang araw na pinagpala. Okay? So, kaya nga meron po tayo nakikita, nababasa Blessed Sunday kasi ang Sunday daw ay araw na pinagpala. Pero, mga kapatid, alam nyo po pagpapala, nagpapasigla sa atin, tama ba? Tama po ba? Parang nalungkot yata kayo. Ayaw nyo yata ng blessing or bless ka. Ang pagpapala po ba ng Diyos ay nakakapagsigla? Yan. Ang sabi ng Diyos, every day is a blessing. Tama po ba? Ang lahat ng araw natin sa buong linggo ay pinagpala. Yan. Kaya mga kapatid, ang encouragement ko sa inyo, hindi ko lang po alam kasi nga kapag umaga, di ba, medyo matamlay, no, medyo walang sigla. Pero technically, pag gising mo ng umaga, bubungad sa iyo yung pagpapala ng Panginoon dahil ikaw ay buhay pa. Tama ba? Tama po ba? Bubungad sa iyo. Pag gumising ka, ibuka mo yung mata mo, isang pagpapala na yun dahil gumising ka pa. Amen po ba? So, what I mean mga batid, every day is a blessing because God is in us. Kaya meron po dapat tayong sigla at pag-asa. Amen po ba mga batid? No? So, siglahan po natin. At ipakita po natin sa Panginoon na buong puso tayong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? O ito, mapapansin ninyo. Kapag medyo nag-aalala, tulala yan. O, tingnan mo yung katabi mo. Tulala ba yan? Alam niyo yung malayong tingin, no? Nandito pero ang layo ng tingin, ang layo ng iniisip. Kasi ang iniisip ay September na. No? September na. Naku, wala pa akong ipon. Magpapasko na. No? Wala pa tayong nararating sa buhay. Maglilipat na naman ng panibagong taon. O yung mga malimit nating inaalala, yung mga utang, bayarin, gastusin, pambili, pambayad, tama po ba? Pangmatrikula, yan. O kaya problema sa pamilya, minsan nakakapagtulala yan eh. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, wag nawa tayong matulala lang. No? Ito mas maganda, mamangha tayo. Amen po ba? Kasi alam niyo po yung namamangha, natutulala din yan eh. Tama po ba? Tama po ba?
Yung ikaw ay namangha. Yung ikaw nakita mo, wow, ang ganda. Di ba? Pagdating ninyo, halimbawa pupunta kayo sa lugar na kung saan sabi, itong lugar na ito ay maganda daw. Tapos pagpunta nyo doon, pagkita ninyo, wow, ang ganda, nakakatulala. Tama po ba? Wag lang kayong matulala. Bagkus, kayo ay mamangha kasi ang Diyos po natin ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, kakayanan, ang Diyos po sa atin talaga ang nagpapala. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? O sabi mo sa katabi mo, huwag kang matulala. Mamangha ka. Yeah, mamangha ka kasi may gagawin sa iyo ang Panginoon. No? May gagawin sa iyo ang Panginoon. Definite po yan. Hindi po tayo nagpa-promise dito ng alam niyo yung parang walang batayan. No? Kapag kilala natin ang Diyos, kapag kilala natin ang Diyos natin ay makapangyarihan, kapag kilala natin ang Diyos natin ay dakila at nag-iimala, no? Tayo ay magkakaroon ng pag-asa. Yan. Bakit ko nasabi ito mga kapatid? Ang ating pag-uusapan ngayon ay napakaganda. No? Ang ating pag-uusapan ngayon, sige nga po, ay pinamagatang The Great. Okay. Yan. Ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid ay The Great Exchange. Yan. My weakness, His strength. Yan. Meron tayong parang ito yung gusto natin no? Mahina tayo, Lord, palakasin mo ako. Tama po ba? Lord, wala ako. Lord, bigyan mo ako. Tama po ba? Tama po ba? Ganun po ba ang gusto natin kapag meron tayong nararanasan na kahinaan? Yung parang mahina ka, wala kang lakas, tapos iniinda mo lang yung lakas mo. Tapos nagmumukmuk ka dun sa, iniinda mo yung kahinaan mo, tapos nagmumukmuk ka sa kahinaan mo. Mga kapatid, di ba? Kung wala ka, inaasam mo yung magkaroon. Di ba? No? Kung wala ka, big sabihin, inaasam mo na magkaroon. Yan. Sa Panginoon, merong ka na. Yan. No? Kasi kung wala ka, syempre, alam niyo, pag walang-wala ka, iniisip mo pa ba yung walang-wala ka? Tama po ba? Ang iniisip mo, balang araw, magkakaroon ako. Amen po ba? Parang, iniisip mo may sakit ka, pero balang araw, ululobin ng Panginoon, pagagalingin ako. Tama po ba? Ganyan po yung pananampalataya. Tayo ay nananampalataya na magkakaroon ng great exchange. Yung kahinaan natin, Lord, palakasin mo ko, magkakaroon ng kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Dahil yung kalakasan mo, manghihina yan, mawawala yan. Amen po ba mga kapatid? So, tanong ko po muna, dinidesire po ba natin na magkaroon tayo ng great exchange? Ipapalit natin, no, yung kahinaan natin, ibibigay natin sa Diyos, tapos ibibigay ng Diyos yung kanyang kalakasan. No? Alam niyo po, ginawa na ng Panginoon yan doon sa cross. Una-una pong divine exchange ay yung ating kasalanan, ating kasalanan at ang righteousness ng Panginoon. Yan. Ibinigay niya yung righteousness natin at kinuha niya binigay ng Panginoon yung kanyang righteousness at kinuha ng Panginoon yung ating kasalanan. Yan. Tama po ba? Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? So wala po tayo sariling righteousness, holiness. Yan po ay bigay ng Panginoon. Yan. Tapos kinuha niya yung ating kasalanan. Lagi po sinasabi, yung illustration na to, ang Diyos ay parang sponge, no? Pag nilagay mo sa baso na may tubig, anong gagawin po ng sponge? Hihigupin niya, kukunin niya. Tama po ba? Ganun yung ginawa ng Panginoon dun sa cross. So, unang-unang divine exchange po ay yung righteousness ng Panginoon, inimpute niya sa atin at kinuha niya yung ating kasalanan. And we are saved only by grace. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, now, next. Ito ang ating verse na babasahin ngayong umaga na ito.
Ang ating verse ay makikita sa 1 Corinthians 1:26 hanggang 31. Okay? Lipat na lang po. Okay. Tayo po ay tumayo lahat mga kapatid bilang paggalang sa salita ng ating Diyos. At basahin po natin ng naunawaan at namnamin po natin yung salita ng Panginoon. Okay? 1 Corinthians 1:26 hanggang 31. 1, 2, 3. Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes, or powerful or wealthy when God called you. Instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, in the presence of God. He made us pure and holy, and He freed us from sin. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Yan. Kung maunawaan niyo po yung ating binasa, ito po yan mga kapatid. In short, or in the simplified na pag-unawa ng ating binasa, ang malakas sa Diyos ay mahina. Okay? Ang walang-wala sa Diyos ay meron. Yan. At ang malakas sa Diyos, ang malakas sa tingin niya, sa sarili niya, ay mahina sa Panginoon. Kumbaga, iba yung paningin ng Diyos kasi alam ng Diyos na ang tao ay nagmamalaki, nagmamataas, nagyayabang. Yan. Alam niyo po, sa harapan ng Diyos, walang-wala po tayo. Tama po ba? No? Walang-wala tayo. Parang lang tayong alabok sa Panginoon. Pero again, binigyan niya tayo ng importansya. No? Minahal niya tayo. Kaya kahit anong meron ka, mga kapatid, kahit meron kang talino, meron kang mga property, mayaman ka, meron kang position o anuman, meron kang mga kapatid, sa harapan ng Diyos ay walang-wala ka. Kasi hindi po natin kayang magmataas sa Diyos. Amen po ba? No? Now, unang-unang punto po, grace over weakness. Yan. Meron po talaga tayo. Mga kapatid, noong nakaraan, ang dami natin pinag-usapan na tayo talaga ay may weakness. Mahina po tayo, makasalanan po tayo. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? At inaamin natin to. No, hindi po natin ito tinatago. Sabi nga ni Pastora Japa last time. Yung kahinaan ay kitang-kita po sa atin. No? At wala po talaga na makakasunod sa Diyos ng buong buhay niya. Meron po tayong kahinaan. Kaya, buti na lang, mga kapatid, merong grace. Yan. May biyaya ang Diyos. O sa pinakamalalim na salita, agandahang loob ng Panginoon. No? Abot-abot na kagandahan ng Diyos, kagandahang loob sa atin ng Diyos. Sabi po dito, God deliberately chose the weak things of the world to shame the strong. Okay? Pinili talaga ng Diyos yung mga mahihina. Yung wala. Yung akala, yung alam niyo po yung parang, ay wala naman akong narating. Ay wala naman akong kayamanan. Yung mga ganun po ba? No? Sino po sa inyo talagang alam ninyong walang-wala siya? Meron po ba ditong ganun?
Yung pakiramdam mo, wala ka narating, walang-wala ka. Pakiramdam mo, sobrang hirap mo. Meron po ba nakakaramdam ng ganon? Yung pakiramdam mo, ang tindi ng kasalanan mo, meron po ba nakakaramdam nun? O definitely, amen po ba? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung ikaw, ito nararamdaman mo sa Panginoon. Kitang-kita ka niya. Tama po ba? Sa Panginoon, ikaw yung tinitingnan niya. Ikaw yung tutulungan niya. Ikaw yung mahalaga sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Mahalaga ka sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Kaysa yung mga taong, alam yon, nagmamalaki. Nagmamataas. Yung feeling niya malakas siya. Human strength often creates self-reliance. Tama po ba? Kapag malakas ka, kapag meron ka, yan. Minsan, self-centered. Ikaw ang bida. Dahil sa akin, narating ko ito. Hindi naman po masama. Yung ikaw talaga ay trumabaho, yan. Nag-aral. Tama po ba? Hindi po masama yon. Pero sometimes talaga, kapag naandun ka na sa peak ng kung saan meron ka, nagkakaroon ka na ng self-reliance o nagiging selfish o self-centered ka na, hindi ka na Christ-centered. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, self-reliance, leaving no room for God. No? Ni hindi na makita sa iyo ang Diyos dahil ano ang sinasabi mo? Dahil sa aking sarili. Dahil sa aking pagtsatsaga. O dahil sa aking kabutihan. Meron pong ganyan eh. No? Kapag tinanong mo, saan ka pupunta? Sa langit po. Bakit? Mabuti akong tao. Yan. Hindi naman ako katulad ng mga to na nagnanakaw. Hindi ako gumagawa ng malalaking kasalanan. Maliliit lang naman. Yan. Yan po yung mga, kapag tinanong patungkol sa kaligtasan, may self-reliance sila kasi tinitingnan nila yung kanilang kabutihan. Pero wala po talaga mabuti sa harapan ng Diyos. Amen po ba? No? Human weakness, however, forces us to depend on Him. Amen po ba? Kung meron tayong weakness, anong ginagawa ng ating weakness? Lalo tayong lumalapit sa Diyos. Meron po ba dito na parang halimbawa, ito, simple lang itong illustration na ito. Halimbawa, merong kang maglilipat kayo ng bahay. Yan. Tapos, siyempre nagbubuhat kayo ng mga gamit. Okay? And then, merong natira. Ang natira ay yung malaki ninyong ref. Okay? Nabuhat mo na yung cabinet, nabuhat mo na yung microwave, washing machine, nabuhat mo na yung iba. Okay? Nabuhat mo na yung sofa, upuan, table, kasi sakto lang, kayang-kaya mo. Meron dong malaking ref. Tama ba? Tapos, natansya mo, hindi mo kayang mag-isa. Tama po ba? So, anong gagawin mo? Kung di mo kaya, iwanan mo na lang? Anong gagawin mo pag di mo kaya? Didikit ka. Ibig sabihin ganito, mga kapatid, tatawagin mo yung kapitbahay mo. Tama ba? Sasabihin mo sa kanya, pare, meron akong rep hindi ko kaya mag-isa. Pwede ba tulungan mo ko? Tama po ba? Hindi ka magmamayabang na hindi, kaya ko to. Mabalian ka pa dyan. No? Mga kapatid, ganun yung dapat natin makita. Tuwing meron tayong nararamdaman na weakness, mas lalo po tayong tatawag sa Diyos, tama po, hihingi ng tulong, didikit sa Kanya, magdedepende sa Kanya. Kaya bangan yung parang, ay nako, kayang-kaya ko to. No? Kayang-kaya ko to. Mag-ano lang ako nito, kumbaga magra-racket lang ako, kayang-kaya ko to. Tama po ba? Pero mas madali po yung dumepende at magtiwala sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, ano po sinasabi ng weakness? Kung meron tayong weakness, hayaan po natin na sa ating weakness, gumawa ang Panginoon.
God does not wait for you to become strong before He can use you. Tama po ba? Hindi iniintay ng Diyos. Alam niyo po, yung mga character po, o yung mga names sa Bible, most of them, ginamit ng Panginoon doon sa kanilang kahinaan. Tama po ba? Kasi ganun po ang Diyos. No? Hindi niya parang sasabihin, ay, teka lang, kung ito, mabait na to, ililigtas ko ito. Eh, niligtas nga tayo ng Panginoon eh. Sa time na tayo ay makasalanan. Tama po ba? Yung condition ng Panginoon, hindi natin parang ganito, o ito, meron ka muna dapat patunayan. Wala pa nga tayo napapatunayan. Pero ang Diyos, minahal niya tayo. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? He uses your weakness as the exact place to reveal His strength and power. Amen po ba? Kaya nga, balikan ko uli, itanong ko uli sa inyo, meron ba kayong kahinaan sa kasalanan? Meron ba kayong kakulangan? Meron ba kayong mga karamdaman? O meron ba kayong sitwasyon na alam ninyong wala na kayong kakontrol-kontrol? No? Sa panahon at sitwasyon na yan ang sinasabi ng Panginoon, that is the exact place to reveal His strength and power. Nasa tamang lugar at panahon ka. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Yung parang ano ba itong panahon na to? Ano ba itong sitwasyon na ito? Napakapangit. Ayoko dito sa ganitong sitwasyon. Ayoko dito sa kahirapan, sa karamdaman, sa kasalanan. That is the exact place to reveal His strength. Amen po ba mga kapatid? No? Yan napakahalaga po ng grace ng Panginoon sa ating mga mahihina. No? Tayo ay may kahinaan sa atin, talaga hindi to maiaalis. Remember mga kapatid, tayo ay nasa katawang nabubulok, katawan na nagkakasakit, katawan nang ihina, isipan na pabalibaliktad, tama po ba? Minsan mananampalataya kay Lord, minsan magtitiwala kay Lord, minsan bumabaliktad, minsan nagdududa, minsan ayaw na sa Panginoon, tama po ba? So meron tayong kahinaan sa ating katawan, sa ating isipan, sa ating puso, at hindi po tayo makakaalis dito. Ang atin lang, bagamat mahina ang ating katawan, puso at isipan, lagi natin ilagak ito sa Panginoon. Magpatama tayo ng isipan, magpatama tayo ng puso, magpa-renew tayo ng spirit. Amen po ba? Kasi dun kikilos ang Panginoon. Yung parang, Lord, hindi ko na kaya. Sa iyo na, Panginoon. Nakuha po natin mga kapatid. No? Salamat again, salamat sa Lord, meron tayong grace. Pangalawa pong bagay, human limitations highlight divine power or Christ's power. Sabi po sa verse 26, not many were wise, influential, or a noble birth by human standard. Yan. Sabi dito, tayo ay marami ang ordinaryong tao. Yan. Tayo mga ordinaryong tao, wala tayong ganitong parang alam niyo yon yung tayo ay matalino, influential. Meron ba ditong influential? O nagba-vlog-vlog? Meron ba dito? Wala, no. Nangangarap pala mag-vlog. Meron ba? Ay, ikaw, nagba-vlog-vlog. Okay. So, magiging influential ka. Pag ano mo yan, pinursige mo yan, magiging influential ka. Kahit alam niyo po yung may position ka, no? Influential ka kasi meron kang mga nasasakupan. Okay? So, hindi man lahat ay matalino, malakas, o tayo man ay mahirap, o tayo man ay may karamdaman, hindi man tayo nakabatay sa human standard, tayo ay ordinaryong tao. Pero tingnan nyo to mga kapatid. When ordinary people do extraordinary things for God, everyone knows that power comes from Him, not
in them. Sino po sa inyo ang nakagawa ng mga extraordinary na mga bagay? Sino po sa inyo nakagawa ng ganun? Meron po ba? Meron po ba kayo naisip na nagawa ko extraordinary things? No, siguro wala. No? Siguro akalain natin, pag sinabing extraordinary, ito yung tipong merong bumangga. Tapos ang ginawa mo, binuhat mo yung kotse. No, para kasi Superman. At tinapon mo, tapos kinuha mo yung tao. And then sabi mo, lumipad ka. No? So, hindi po yun ang extraordinary thing na ginawa natin. No? Wala pong ganon. Wala pong superhuman na kayang gawin yon. Ang sinasabi pong extraordinary thing na alam niyo pong ginawa natin, alam niyo po yung mga kapatid, ano po yung pinaka-importante sa buhay ng tao? Ano pong pinaka-importante po sa buhay ng tao? Ano po? May makakasagot po ba? Pinaka-importante po sa buhay ng tao. Ano po yon? Tagalog po, Mami. Okay, kilalanin ng Panginoon, no? Ayan yung unang step. Yung pangalawang step, letter K. K din, kilalanin. Ano po yun? Daddy, tumanggap ng at letter K. Kaligtasan. No? Tama naman si Daddy, tumanggap ng pananampalataya at kaligtasan. Alam niyo po mga kapatid, yan po yung pinaka-importante sa buhay ng tao ha. Hindi po yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Ano po pinaka-importante? Kaligtasan. Okay, bakit? Sabi nga ng Panginoon, makuha mo man lahat, pero yung kaluluwa mo naman ay mapapahamak, wag na lang. Tama po ba? Amen po ba? So, ibig sabihin, wag mo kunin lahat. Ang importante, ang kaluluwa mo maligtas. So, ang importante sa buhay ay kaligtasan. Alam niyo po yung unang extraordinary na ginawa po natin ay yung pananampalataya na galing sa Panginoon. Yan. Again, mga kapatid, yung faith is a gift from God. Galing niya sa Panginoon. Hindi mo yan pre-produce. Okay? Pero meron yan parang kailangan mag-work out tayo kasama ang Diyos. No? So, ibig sabihin ganito. It means, kaya ka naligtas na ordinaryong tao is because sa Diyos na gumawa sa iyo ng extraordinary. Kaya nakatanggap ka ng extraordinary. At pinaka-extraordinary na nagawa natin o tinanggap natin ay ang kaligtasan. Amen po ba? May limitation po tayo Ang limitation natin, tayo ay unang-una makasalanan. Unang-una, tayo ay mapapahamak. Unang-una, tayo ay papunta ng impyerno. Pero salamat sa Lord, walang limitation sa Kanya. Kaya pinakita niya yung Kanyang divine power. Pero kung babalikan po natin itong verse na ito, pangalawang bagay, no, ay syempre, yung mga bagay na ganito, wala tayong kakayanan, wala tayong kaalaman, hindi tayo matalino, hindi tayo maimpluwensya. Tama po ba? Wala tayo dun sa tayo ay ordinary tao lamang. Mga kapatid, kung ganun ang pakiramdam mo, parang ikaw yung sinasabi, sino ba po nagsabi nung nasa laylayan? Sino po yon? Yon, si Lenny? O yan, si Lenny. Yung mga kababayan nating nasa laylayan. Kung feeling mo, ganun yung pakiramdam mo, na parang ikaw yung nasa pinakababa, nasa laylayan, mahina, wala kang parang, hindi ka pinanganak sa mayamang pamilya, at ikaw ay mahirap, o hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral. Mga kapatid, diyan po kumikilos at gumagawa ang Panginoon. Amen po ba? So again, unang-unang extraordinary salvation. Pangalawa po, dito po sa sinasabi ng Diyos. No? Na ikaw, naandyan ka, pero alam niyo po ganyan, mga bagay, no, na kung saan mahina ka, walang-wala, pero nagpapakumbaba ka, anong gagawin ng Diyos? Ititataas ka. Amen po ba mga kapatid? Pangatlo pong bagay na ating pag-aaralan.
Christ becomes the strength we lack. Yan. Si Jesus ang kalakasan natin na wala tayo. No? Tingnan po natin dito sa verse 30. Jesus Christ becomes, ano po? Wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Yan. Alam niyo po, sa Diyos, yung mga sinasabi nila, matatalino sila. Alam niyo po, yung mga ateista o yung mga atheist, sinasabi nila, matatalino sila, nag-aral sila ng science. Tama po ba? Kaya hindi daw dapat paniwalaan si Kristo dahil po merong science. Eh yung matatalino daw sa Panginoon ay mga mangmang. Kasi minsan, ang katalinuhan na nagiging dahilan para baliwalain ang Diyos. Eh hindi naman po ang Diyos lagi umiiral doon sa praktikal. Ang Diyos ay umiiral sa spiritual. Tama po ba? Kasi ang tao minsan praktikal eh. Eh kung may Diyos, yan. Eh kung may Diyos, maraming reason eh. Kasi sana wala nang kasamaan. Yan, praktikal. Tama po ba? Diba? Maraming katanungan, no? At maraming mga, sabihin natin, mga taong pilosopo. Tama po ba? Kung may Diyos, wala na sanang karamdaman, wala nang kamatayan, wala nang gera. Tama po ba? Mga ganong practical na kaisipan. Pero ang Diyos ay hindi lang sa practical, kundi nasa spiritual. Kaya ang mga taong nagtatali-talinuhan sa Diyos, sa harapan ng Diyos, sila ay mangmang. Now, ang mga ganito mga kapatid, no? Alam niyo po, kung meron man tayong mga bagay na sabihin natin, minsan kasi may mga tao nakakausap na, Pastor, meron, alam niyo po, may pinanghihinayang ako nung ako'y bata. Hindi po ako nag-aral na maigi. Wala naman po kaming pera, kaya hindi po ako nakapag-aral. Yan po yung pinanghihinayang ko, sana ginawa ko, pero wala po talagang magagawa. Yan. Alam niyo po, kahit ganun po ang nangyari sa inyo, mga kapatid, na sinasabi ninyo na hindi kayo nakatungtong ng high school o nakatapos ng college, mga kapatid, kung meron kang Kristo, kung meron kang Diyos sa buhay mo, matalino ka. Amen po ba? Bakit? Kasi si Kristo ang katalinuhan o karunungan ng Diyos. Eh, ang Panginoong Hesus ay sumasa atin. Tama po ba? Amen po ba? At ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, kung wala man ikaw ganong karanasan, nakakatapos ka ng pag-aaral, sa Diyos, ikaw ay matalino. Ang sabi nga ng salita ng Panginoon kung wala kang karunungan, humingi ka sa Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Kasi siya yung nagbibigay. Kaya nga, ito mga kapatid, again, basahin ko, si Jesus Christ becomes our wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. May kita po natin yan sa verse 30. May kita nyo mga kapatid dito yung wisdom. Alam nyo po sa mundo kasi, maraming nagtatali-talinuhan at gumagawa ng sarili nilang kaalaman patungkol sa kaligtasan. Pero sabi po ng Biblia, si Kristo ang karunungan ng Diyos patungkol po sa ating kaligtasan. Si Kristo ang karunungan ng Diyos patungkol sa ating kaligtasan. Kaya kung mayroong Kristo ka sa buhay mo, yan, ikaw ay may wisdom. Amen po ba? And then righteousness, sanctification, and redemption. Strength and weakness doesn't mean remaining weak. Yan. It means exchanging your limited capacity for Christ's unlimited sufficiency. Ganda, no? Amen po ba? No? Meron tayong God. Meron tayong Lord and Savior na gracious, tapos mahal tayo, tapos siya ay powerful, tapos siya ay merciful, tapos siya ay punong-puno alam niyo po yung awa, habag, tama po ba, kagandahang loob? Ito po ay pabor para sa atin. Amen po ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, yan, kung meron tayong mga ganitong kahinaan, tandaan po natin, limited tayo, pero ang Diyos natin ay unlimited. Kaya kung meron ka man ngayon,
kung wala ka man ngayon, remember, meron tayong Diyos na unlimited ang kanyang supply. Where you lack wisdom, He is your wisdom. Tama po ba? Kung wala kang katalinuhan, ang Diyos ang iyong katalinuhan. Ewan ko kung narinig nyo na itong testimony ko na ito. Alam niyo po, to be honest sa inyo mga kapatid, ako ay nag-nursing. No? Nagtapos po ako ng BS Nursing. At bago pa po ako mag-nursing, nag-architecture po ako. Okay? So, dun sa Mapua. Ang taas po ng standard nun. Anyway, siguro nung high school, medyo masipag naman ako mag-aral. Kaya kahit paano, nakapasa sa Mapua. Pero alam nyo po, pagdating ninyo dun sa Manila, ang daming influensya dyan. Daming mga loko-lokong mga classmate natin dyan. Tuturuan kang maglasing, mag-inom, hindi po ako nag-drugs ha. Baka ano nyo na nag-drugs ako. Marijuana lang po, na-try ko. Okay? Pero hindi po ako nag-drugs o anuman. So, ibig sabihin, yung ganong nangyari sa akin, na sila ay na-entertain ko. No? Bumagsak-bagsak ako dahil hindi na ako nakapasok. Na-probation ako, nabigyan ako ng letter. Sabi sa akin nung ako ay, yung first year masipag po ako, nung pagdating ng second year, yan na. Marami ng influensya. Nabigyan ako ng letter, probation ka, Garcia, kasi marami kang bagsak. Konti na lang, kung next sem, ikaw ay kick out na. So, sabi ko, Lord, sige, bigyan mo ako ng chance. No? So, nag-aral uli ako ng second sem. Yan. Pero hindi na naman ako nag-aral na maigi. In short, na-kick out ako. Alam niyo ilang beses ako na-kick out? Na-kick out po sa Mapua ng 2 beses. Kasi yung unang kick out ko, sabi ko, kick out lang yan, marami yung kaibigan dun sa loob. Tinawag ko yung kaibigan ko, pre, ayusin mo tong kick out letter ko. Ayusin mo to. Sabi ko, sige, walang problema. Hindi na ayos. Napasok uli ako. Sabi ko, mag-aaral lang ako maigi. So, hindi na naman ako pumasok. Nagtambay, magbisyo. Kick out uli ako. Nung pangalawa, sabi ko, ayusin mo uli. Okay? So, sige, ayusin natin yan. Pero, sana, ayusin mo rin. No? Tapos, na-kick out uli ako. Nung pangatlo na, sabi ko, hindi na. Ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Titigil na ako dito sa school na ito. Kasi masasama sila. No? So, yan. Ang ginawa ko, iniisip ko, sabi ko, ba't ako na-kick out? Alam niyo po ang sabi ng kaaway, wala kang alam. Yan. O sinasabi ng kaaway, bobo ka. Sabi ko, di natigil ako ng ilang sem kasi third year po ako na-kick out Konti na lang sana. No? Tumigil ako ng ilang sem, siguro, hindi ko lang kung 2 sem. Tumigil ako, and then nagmuni-muni ako. Tama ba? And then, malim sa Panginoon. Tapos, sabi ng Panginoon, yung gawa ng kaaway, yan ay gawa niya para ibagsak ka. Pero ang katotohanan, matalino ka. No? In short, mga kapatid, nag-enroll ako sa Women's University. Yan, no? Pagpasok ko doon, nag-aral ako na maigi. Pero pagdating na nung second sem, nagbulak-bululi ako. Tapos pumasa pa ako. Sabi ko, kung siseryosohin ko pala yung pag-aaral, ay mataas yung aking marka. Tama po ba? Pero dito sa school na ito, wala akong ginagawa, tapos pumasa ako. Wala akong mararating sa school na to. Yang ginawa ko po, lumipat po ako ng Fatima. Yan, sa Valenzuela po yun. No? Kasama ko po yung ate ko doon. Tsaka si SP. In short, nag-aaral po ako doon. Sabi ko, Lord, hindi ang kick out ko yung batayan kung ano yung estado ko o kaalaman ko, kundi ikaw yung nagbibigay sa akin ng talino. Tama po ba? Now, nag-aaral naman ako doon mga batid, no? Nagpursige ako doon. At to
to cut the long story short, punta na tayo dun sa board exam. No? Sa board exam, so nakagraduate na ako, no? Thank you Lord. Nakagraduate na. Nagmarcha na. Eh hindi lang naman din ang batayan ng nursing. Kapag graduate ka, meron pang isang pinaka major kailangan mo magawa, mapasa yung board exam. So, pinag-pray ko, Lord, board exam ako. Tulungan mo ako. Tapos sabi ng mga classmate, huwag ka mag-board exam ngayon. Kasi tuwing December ang madali. Oh, ganun ba? Madali ba ang December na board exam? Kaysa sa, I think, parang June ba or March? No? So sabi ko, hindi! Magbo-board exam ako agad. Yan. So, yung mga classmate ko, at I think yung buong section ko, sa December sila. Pero parang dalawa lang kami nag-board exam sa pagkatapos ko makagraduate. No? To cut the long story short, nung board exam ako mga kapatid, ito sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. No? Na ang tingin ko sa aking sinasagutan, madadali. No? Alam niyo mga kapatid, inom ako nung panang energy drink para hindi ako antukin kasi nga napuyat ako kaka-review eh. So inom ako energy drink, medyo pa ako, pa easy-easy, nakalimutan ko na yung oras pala, alas 7. Alas 7 pala yung aming board exam, magsisimula. No? So kandaripas ako, doon pa ang aking board exam sa school sa Santa Mesa. Kandaripas ako kasi nga 6:30, aabot sana ako kasi nga medyo malayo po yon from Taft papunta po ng Santa Mesa. Mahabang biyahe. In short, na-late po ako. Buti na lang yung proctor, pinapasok ako. Tapos alam niyo mga kapatid, nung nagbo-board exam ako, unang day, kasi 2 araw po yung board exam eh. 2 araw po. Unang day, pagkabasa ko ng mga question, alam niyo naisip ko? Alam niyo naisip ko? Ang dali. No? So nasagutan ko. Meron akong niliban para sagutan ko nung huli. So nung araw na yon, sabi ko, thank you Lord, kasi nakita ko yung mga naaral namin. Kaya nasabi ko na madali. May talino eh. Tama po ba? May supernatural na wisdom eh. Tapos nung second day, eto na yung parang medyo di ko alam, alanganin ako. Nung second day, ang challenge, meron kaming pharmacology, magko-compute kami ng mga binibigay na grams sa medicine, no? Kukompute namin 'yon. So, ang daming question ng pharmacology, nasa 20 questions. Sabi ko, anyway, inallowed naman kami mag-calculator. Pero mga kapatid, yung calculator ko, pag pinindot mo 1, lalabas 3. Pag pinindot mo yung 3, lalabas 1. Sabi ko, sira tong calculator ko. No? Eh, ang hirap mag-manual. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng talino. No? Humingi ako sa Panginoon, nanalangin ako, Lord, alam ko ikaw yung aking tulong. Hindi ko kaya to sa sarili ko. Alam niyo mga batid, nung lahat ng mga kinompute ko sa pharmacological na question, yan ay minanwal ko lang. Minanwal ko lang as in ganun manual. Tapos sabi, matatapos na po tayo, 30 minutes na lang. No? Tapos ang ginawa ko, sabi ko, Lord, kung anong malapit na number, yun. yun, no? So, lahat ng mga computation ko na parang hindi naman eksaktong 1, pero 0.8, yun. Okay, so ganun ang ginawa ko. No, kinompute ko. Yan. Natapos ko, mga kapatid, yung board exam. At nabanggit ko, pagka uwi ko ng bahay, alam niyo sabi ko? Nabanggit ko doon kay Ate Ruth, kay SP. Sabi ko, ito ay parang hindi naman ito talaga pagmamaya. Pero, joke na merong halong Sabi ko, kung kayo nakasabay ko sa board exam, kasi nauna po sila eh. No, nauna silang pumasa, silang dalawa ni Ate at si SP. Sila yung nauna. Tapos ako sumunod. Sabi ko, kung nakasabay ko kayo sa board exam ngayon, ako ang top 1, kayo top 2, kayo top 3.
Kasi nakapasa sila eh. Nakapasa na sila. Ibig sabihin, sinasabi ko sa kanila, madali ang board exam. Magta-top 1 ako, top 2 ka, top 3 ka. Okay? Tapos, ito na mga kapatid, no? Ito na. Kasi nga, ganun, naisip ko na, parang ang dali nga ng board exam kasi lahat na pag-aralan ko. Parang bumalik lang sa akin. Tapos, ganito, madali eh. Tapos nung lumabas na yung result. Paglabas ng result, hindi pa una nakakita. Ang una nakakita, si Debbie. Sabi ni Debbie, pambihira, pumasa din eh. Totoo ba to? Nakita doon yung pangalan ko, in-screenshot niya o parang pinicturean niya, tapos sinabi niya, yon, pambihira, totoo ba to? Nakapasa ka na? Yon. Tapos ngayon, pag ano ko sa mga kabatch ko nung time na yon, ang daming bumagsak. Okay? Ang daming bumagsak. At yung mga sinasabi nila na magte-take sila ng December, nag-take din pala sila nung ano na yon, ng month na yon. At sila, bumagsak silang lahat. Ako lang ang pumasa. No? Ako lang pumasa. At meron pa akong mga classmate ngayon, hindi pa sila nakapasa. At tinigil na nila yung pagbo-board exam. So, ang sinasabi ko mga batid ganito, ayaw ko itaas yung sarili ko. Ang tinataas ko, yung Panginoon. Kasi sometimes ganun tayo eh. Binababa natin sarili natin eh. Meron tayong unlimited God. Tama po ba? No? Kung anong wala ka ngayon, mga kapatid, hindi po ako nagpa-promise niyan. Hindi po ako nag-a-assure niyan. Ang Diyos po at ang Biblia, kung wala ka, humingi ka. Tama po ba? At ikaw daw ay ano po? Yun. At kung ikaw daw ay maghahanap, ano daw gagawin ng Panginoon? Makakasumpong ka. And so on and so forth. Amen po ba? Kaya nga, hindi pwede sabihin mo, mahina ako. Hindi, wala, mahirap lang kami. O hindi, may karamdaman ako, wala akong magagawa. Kapag puro kahinaan, yung sinasabi mo, sabi nga yung mouth daw natin, o yung lumalabas sa ating bibig, ay powerful yan. Tama po ba? Death and life comes from the power of tongue. Kung lagi mo sinasabi, hindi, mahirap lang kami. Hindi, mahina kami. Hindi, wala. Mga kapatid, malakas ka sa Panginoon. Turuan mo yung bibig mo na manampalataya at magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Lagi mo i-confess na ang Diyos ang iyong kakayanan. Lagi mo i-confess at manampalataya ka, magtiwala ka na may gagawin sa iyo ang Panginoon. Iaangat ka ni Lord. Amen po ba? Tama po ba? Iangat ka ng Panginoon. Definite po yan. No? Kasi alam niyo po, ang mga tao nagpapakumbaba at nagtitiwala sa Diyos, yan po yung inaangat ng Panginoon. He is your wisdom kapag wala kang kaalaman. When you lack ability, His righteousness and grace stand in the gap. Kaya mga kapatid, aminin natin yung kahinaan natin. Pero lalo po natin aminin na ang Diyos natin malakas. Amen po ba? Lastly po, it shifts the source of confidence. Sa verse 31 po, let the one who boast in the Lord. Yan. Kung magmamalaki ka sa Diyos. Tama? Hindi. Kung magmamalaki ka, ipagmalaki mo ang Diyos. Tama po ba? Dahil sa Diyos, ako'y nakapasa. Dahil sa Diyos, ako'y nagkaroon. Tama po ba? Dahil sa Diyos, ako'y napalakas at gumaling. Amen po ba? Kasi ang mundo, dahil sa akin, yan, lagi sinasabi, dahil sa akin, dahil sa akin pera, kakayanan, katalinuhan, dahil sa akin, puro self. Tama po ba? Kaya layuan niyo yung mga taong lagi siyang bida. Amen po ba? Ang Diyos po ang laging bida. Ang sabi po dito, true strength in our life is not by our own strength and self-confidence. Faith in our own abilities, yan po yun, no? Hindi po yan yung tunay na kalakasan. Yung tiwalang-tiwala ka sa sarili mo. Tiwalang-tiwala ka sa kakayanan mo. O kung anong meron ka, tiwalang-tiwala ka. Yan po ay hindi totoong kalakasan. But God confidence, yan. Yung confidence na galing sa Diyos. Faith in His ability through you. Recognizing your weakness frees you
from the pressure to perform in your own strength. Yan. Ano sinasabi po nito mga kapatid? Minsan napapagod ka, tama po ba? No? Napapagod ka. Minsan nalulupay ka, nangihina ka. Kasi nga, nag-perform ka lang. O sa isip mo, nagtitiwala ka lang sa iyong kakayanan, sa iyong lakas. Kaya mapapagod ka, manghihina ka. Hindi po kasi ang batayan ay sa iyo, kundi ang batayan ay sa Diyos. Tama po ba? Kaya nga po, kung tayo lagi nakatingin sa Diyos, mapapalakas po tayo ng Panginoon. Because He is the object of our faith. He is the persona of our faith. Amen po ba? Jesus Christ is the center of our faith. Hindi ikaw, hindi sila, hindi yung kung sino man o tao, kundi si Jesus. Kaya magagawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? May kalakasan ka nang gagaling sa Panginoon. Ano po makukuha natin at maging application po natin? God's Word redefines our strength. Yan. Tama po ba? Yung salita ng Diyos ang nagre-redefine. No? Hindi po, sabi po ng ganito eh. Sabi po ng mga taong influential eh. Nakita ko po sa Facebook, nakita ko po sa... Yan lang daw po ay parang manifestation. Lahat ng mga bagay na mangyayari sa'yo, manifestation po yan. Yan po ay control ng universe. May ganun po ba kayo na nababasa? No? Mga kapatid, hindi. God's Word redefine our strength. Ang nangyayari sa'yo, ang mangyayari sa'yo ay ang Diyos. Tama ba? Ang Diyos ang may gawa. Kaya lahat ng mga bagay na mararanasan natin sa buhay ay sa Diyos. Kaya sabi dito, God's Word redefines our strength. Si Jesus, ang kanyang kapangyarihan at kakayanan, ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na mararanasan sa mundo. Okay? Worldly strength relies on power, status, and self-sufficiency. Yan. Yan yung makamundong lakas, kakayanan. No? Divine strength begins the moment you admit your insufficiency, allowing Christ's power to work through your limitation. This is the great exchange you experience in Jesus Christ. Amen po ba mga kapatid? Alam nyo, gusto ng Panginoon ngayong oras na ito, kaya ito yung ating topic eh. Ngayong oras na ito, kailangan magkaroon ng exchange. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Alam ng Diyos yung kahinaan mo at nararanasan mo. Alam ng Diyos ang karamdaman mo. Alam ng Diyos ang mga kakulangan mo. Pero pagod ka na. Tama po ba? Bombarded ka na ng mga hamon sa buhay. Mga kapatid, hindi mo kaya sa sarili lang yan. Kailangan mo ang Panginoon. At siya lamang, mga kapatid, ang siya magpaparanas sa iyo ng mga bagay na more than sa nararanasan mo ngayon. Kahirapan ba yan? Dadalhin ka ng Panginoon sa pagpapala. Amen po ba? Karamdaman man niya, kahinaan ng katawan niyan, dadalhin ka ng Panginoon sa kagalingan. Amen po ba? Mga kapatid, kailangan po natin talaga, everyday ng ating buhay, ito ay lagi nating tanggapin at isipin. Kung baga ganito, acknowledge mo lagi ang Panginoon. Sa lahat ng iyong isipin gagawin, i-acknowledge mo lagi ang Panginoon. Mapapalakas ka. Pero pag di mo ina-acknowledge si Lord, tama po ba? May gagawin ka? No? Mabombarded ka na ng mga tasks, responsibilities sa iyong sa work. Pero pag hindi mo ina-acknowledge ang Diyos, di mo siya inuna, mapapagod ka, manlulupay-pay ka. Amen po ba? Gumagawa ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pamilya man yan, trabaho man yan, mga plano man yan, gumagawa ang Diyos sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Hindi lang po si Jesus ay pang church. O hindi lang po si Jesus ay kapag nandito ka. Si Jesus ay nasa work mo. Amen po ba? Si Jesus ay nasa school mo. Si Jesus ay nasa house mo. Si Jesus ay nasa office mo. Kaya kung si Jesus ang focus mo at meron kang kahinaan, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Magkaroon ng divine exchange.
Kaya mga kapatid, kaya nga masasabi natin, ang buhay natin ay hindi hanggang dito lang. Iaangat tayo ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Kanina kinanta natin yung yung love ng Panginoon. Magkaroon tayo ng isok natin yung ating sarili ngayon sa word ni Lord. Isok natin, mga kapatid. Kung tanggapin natin yung word ni Lord na seed sa atin ngayon. Tanggapin natin to na may pananampalataya. And let us embrace yung love ni Lord sa atin na nagbibigay ng kalakasan. Let's close our eyes, mga kapatid. Hayaan nyo na mag-minister ang Holy Spirit. Hayaan nyo na gumawa ang Panginoon sa inyong mga puso ngayon. I-refine ang ating heart, ating mind, ang ating spirit sa oras na ito. Itaas natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay para sa atin. Personal yan, individual yan. Kaya itaas mo ngayon ang buhay mo sa Panginoon. Sige mga kapatid, kahit sa saglit na panahon, taas mo ang buhay mo sa Panginoon. Sa saglit na panahon na ito, hayaan mo na mag-minister sa iyo ang Holy Spirit. Siya talaga ang totoong nangungusap at nagbabago sa atin, hindi po ako. Kaya hayaan mo na ikuwit mo lahat sa Panginoon ngayon. Ano man ang kahinaan mo, ibigay mo sa Panginoon yan. At i-commit mo ang buhay mo sa Kanya. Mahal ka ng Panginoon. Yes, Lord. Nakikita mo, Panginoon, kung sino dito, Lord, ang totoo na talagang ibinibigay nila ang buhay nila, Panginoon, sa iyo. Mangusap ka, Panginoon, sa kanila. Ikaw, Panginoon, na magpaunawa na mahal mo sila, Panginoon. May maganda kang plano, Lord, sa kanilang buhay. Ikaw ang kalakasan nila, Panginoon. Yes, Lord. Sa presence mo kami matagumpay. Sa presence mo kami ligtas. Sa presence mo, Panginoon, may victory. Sa presence mo may kalakasan. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa buhay ng bawat isa ngayon. Palakasin sila, Panginoon. In spirit, soul, and body. Palakasin sila, Panginoon.
sa aming mga puso. Panginoon, sa lugar na ito, Ikaw po, Panginoon, ang nakakita ng mga taong naghahanap sa iyo. Mga taong mahihina, walang kakayanan. Kami, Panginoon, yun. Hiniling po namin ang kalakasan na nanggagaling sa iyo. Panginoon, Ikaw lamang po ang aming kailangan sa buhay na ito upang kami ay maging matagumpay, upang makaranas kami, Panginoon, ng victory. Lord, kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito. Gumawa ka, Panginoon, ng himala. Gumawa ka, Panginoon, ng mga imposibleng bagay. Ikaw po, Panginoon, ang tanging Diyos na makapangyarihan. Wala kami, Panginoon, kung wala ka. Kaya, Lord, nawa ang mga kapatid ko, Panginoon, na nandito, Ikaw, Panginoon, na magbigay ng kalakasan. Ikaw ang magpala. Ikaw ang magpatibay ng kanilang pananampalataya at lubusan silang magtiwala sa iyo. At Lord, ma-overcome namin kasi naandito ka, kasama ka namin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming araw-araw ng aming buhay. Kami, Panginoon, loobin mo na huwag maalis sa aming isipan na Ikaw ay sumasa amin. Kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pabayaan. At Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Kaya, Lord, magagawa po namin ang mga imposibleng bagay. Magagawa po namin, Panginoon, na gawin ang iyong kalooban. Magiging matagumpay kami dahil sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa nandito. Alam ko, Panginoon, nagagawa ka sa bawat mga humihingi, sa bawat mga naghahanap, at sa bawat nagde-desire. Gagawa ka, Panginoon. At hindi kami, Panginoon, mabibigo, kundi kami, Panginoon, ay totoo at mananampalataya na meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na dakila. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin. Lahat tayo ay magsabi ng Amen. 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 Maraming salamat po sa atin, mga kapatid. Ang Panginoon ay sumasa atin. Hayaan ninyo maranasan yung Panginoon sa week na darating na ito. Amen po ba? Pagpalain po tayo. Ayan po. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Ang lahat po ng meron tayo ng galing sa Panginoon. Kaya po magbigay po tayo ng may kasiyahan sa ating mga puso. Pwede niyo po kami sabayan sa pag-awit? Nagbigay at nagpaabot, Panginoon, ng kanilang mga tithes and offering, Panginoon. Ikaw po ang patuloy, Lord God, na magbalik, Panginoon, ng pagpapala, Lord God, sa kanilang mga trabaho, Lord, sa kanilang mga business, Panginoon, at mga resources, Panginoon, na pinagkukunan mo po, Panginoon, ng kanilang pangangailangan. Salamat po, Lord, tunay nga na ang mga tithes and offering na po, Lord, ay mas lumago pa, Panginoon, para sa iyong mga gawain, Lord God. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po. Ayan, birthday celebrant po. Ayan, August 23 po, kay Gadia Labis. August 24 po, kay Elisha Gianna Anyahan.
kay Dina Evangelista, at sa August 27 naman po, kay Joji Hison. Ayan, kantahan naman po natin. Ayan, August 28 po, kay Zeya Rosal. August 29 naman po, kay Francis Hans Raina, kay Mark C.J. Gaspe. August 30 po, kay Rain Aribuabo. Ayan, kantahan naman po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay na. Sige po, tayo po'y tumayo na mga kapatid. Meron po ba tayong mga prayer requests? Taas natin sa Panginoon. Ano man to? Tuman ay pangailangan, galingan, mga problema sa buhay, mga plano. Taas natin sa Panginoon. Manampalataya tayo, pagtiwala tayo. Meron tayong Diyos na tutulong sa atin. Manalangin po tayo. Malapit po muli kami, Ama, sa iyo. Kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Wala kami magagawa sa sarili namin lakas at kakayanan. Kaya lumalapit po, Diyos, kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming mga pangailangan. Alam po namin, Lord, na kaya-kaya mo itong isupply, itong provide ang aming mga pangailangan financial. Lord, ang aming kakulangan, Panginoon, alam po namin kaya mo punuan. Lahat ng mga bayarin at gastusin, lahat, Panginoon, ng mga pambili, pang matrikula, at iba pa, Lord, alam po namin, Lord, kaya mo itong isupply. Ikaw ang Diyos na naglikha ng lahat. Ikaw ang Diyos na mapagpakumbaba. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na gumagawa sa mapagpakumbaba. Kaya, Lord, buong puso kami nananampalataya. Panginoon, pagpalain mo kami. Salamat po, Diyos, sa iyo sa challenges na ito. Ito, Panginoon, ay nagbubunsod para lubos ang aming tiwala sa iyo. Kami, Panginoon, ay dumidepende ng Panginoon sa iyo. Kaya salamat, Lord, sa blessing na darating. Ngayon pa lang po, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng mga blessings na darating. Thank you, Lord, sa pag-supply ng aming needs, sa pag-provide nito. Lumalapit din kami, Panginoon, kung meron man kaming karamdaman, kahinaan. Panginoon, kabagan mo kami. Ikaw, Panginoon, ang nagpapagaling sa amin. Sabi mo, Lord, pinagaling mo kami dahil sa mga latay na tinanggap mo sa iyong likuran. Kaya tinatanggap po namin by faith na pinagaling mo kami physically at pinagaling mo kami spiritually. Kaya sa bawat may karamdaman ngayon, Lord, ipuin mo sila, Panginoon, at dumaloy nawa ang kapangyarihan na sumasa kanila. Panginoon, walang malalang karamdaman sa iyo. Lahat ay kaya mong pagalingin. Panginoon, Diyos na naglingin. Kaya salamat po, Lord, ang mga kapatid namin, Lord, na nag-undergo ng therapy, chemotherapy, nag-undergo, Panginoon, ng dialysis, nag-take ng mga medicines. O naman, Panginoon, ito, alam ko, Panginoon, ikaw po ang tunay na doktor namin. Kaya, Lord, ipuin mo ang mga kapatiran namin, Panginoon, na may karamdaman at nanghihina. Salamat po, Diyos. Sa bawat isa, Panginoon, na nandito na may simpleng nararamdaman sa kanilang katawan, kahinaan, Lord, palakasin mo sila. At sa bawat din, Panginoon, nakakaramdam sa kanilang damdamin, sa kanilang puso, na nanghihina. Nagkakaroon, Panginoon, ng nade-depress, nagkakaroon ng anxiety. O natatakot at nangangamba, Panginoon, palakasin mo sila. Pinilin po namin, Panginoon, ang kagalingan ay
igawad mo, Panginoon, sa bawat isa na nananampalataya sa iyo. Ganon din, Lord, ang aming pamilya. Pagpalain mo ang aming pamilya. Ingatan mo ang aming pamilya. Ikaw po, Panginoon, na maging sentro. Ikaw, Lord, ang siyang talagang manguna. Tulungan mo ang aming mga anak na nag-aaral. Bigyan mo sila ng katyagaan. Layo sila sa anumang aksidente at kapahamakan. I-spare, Panginoon, ang aming anak mula sa anumang impluensya ng social media. At talagang lumaki sila na may takot sa iyo. Lumaki sila, Panginoon, na mababait. At lumaki sila, Panginoon, na magalang. Panginoon, tulungan mo, Lord, ang aming mga anak. Ganon din, Lord, sa bawat isa na nagtatrabaho. Salamat, Lord, sa buhay nila. Sila'y nagtsatsaga. Panginoon, talaga ay nagsasacrifice. Kaya, Lord, ingatan mo, Panginoon, ang mga breadwinner ng pamilya. Ikaw ang bigay sa kanila ng promotion. Ikaw, Panginoon, na magpalakas ng kanilang mga pangalan. Salamat, Lord, na itong mga kapatid namin na ito, na talagang masipag. Lord, sabi mo naman, Lord, kapalain mo ang tao na Panginoon, na nagko-commit, nagiging honest. Kaya, Lord, iaangat mo ang mga kapatid namin na ito. At sa mga nagbi-business, palalaguin ang mga business. Salamat po, Ama. Ang church na ito, Panginoon, ay patuloy mong pagkaisahin. Bigyan mo kami, Panginoon, na talagang kami, Lord, ay maging masipag sa pag-advance ng kingdom. Maging ilaw at asin kami, Panginoon, sa aming pamilya at sa aming pamilya. Pagpalain mo ang mga pangailangan ng church, ang mga pagawain, Panginoon, aming church building, at iba pang mga gawain dito sa church, mga programa. Ikaw po ang magbigay sa amin ng pagkakaisa. I-bless mo, Panginoon, ang Kingdom Ministries at ang Valley Cathedral. At tinataas din namin, Lord, ang bansang Pilipinas. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon, aming bansang magulo. Aming bansa, Panginoon. Na alam ko, Lord, mahal mo. Kaya, hiling po namin po, Ama, na darating po ang panahon na kung saan magluluklok ka ng mga tao na maglilingkod sa sambayanan. Mga tamang tao na may takot sa iyo. Nagagawa, Panginoon, ng kalooban mo at hindi, Lord, ng kapayaman lang o gagawa ng sarili ng mga agenda. Itatama mo, pagagandahin mo, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Dahil mahal mo, Panginoon, ng bansang Pilipinas. At ang buong mundo, Panginoon, na nakakaranas ng mga samusaring sakuna, mga bagyo, at mga lindol, at mga kapatid namin, mga Kristiyano sa iba't ibang bansa na nape-persecute, itinataas po namin sila. Ikaw ang palakas sa kanila. Salamat po, Ama. Aming Panginoon, tinataas ito lahat dahil ikaw po, Panginoon, ang may hawak at may kontrol ng lahat. Salamat po, Diyos. Muli, Panginoon, lahat ng panalangin na ito ay tinataas po namin ng may pananampalataya. Salamat po, Diyos. Tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, at ang gabay, patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sumati nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Palain po tayo na. Hawak-hawak po tayo ng mga kamay. So glad to be a part of this.
po tayo umuwi, muli po ating awitan ng ating Panginoon. Let's sing po!